Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, itong Trojan horse na si Toby Tiangco, 'di ba? Hilig pumuna, ang hilig magbatikos sa administrasyon ni PBBM, tapos todo buhat kay Sara Duterte, di porket hindi niya nasungkit yung pagiging Speaker of the House, nagtampo malala, kaya kung ano-anong mga paninira ang ginagawa sa admin. Ngayon, instead na unahin mo ang admin, unahin mo yung problema mo dyan sa nabotas. O kagaya na lamang nito, may nag-report sa atin, landfill, sabi niya close na daw. Pero tingnan nyo, abot po mga minamahal hanggang Metro Manila. Ito nga pong landfill na sinasabi niyang close, pero tingnan ninyo, bakit umaabot ang usok hanggang Makati at Metro Manila? Ito ay public safety yung pinag-uusapan natin dito at tungkol sa environmental compliance. Bukod pa doon sa accountability din ng liderato. Kaya hindi ko matanggap na batikos ka ng batikos sa administrasyon, mas kabati-batikos ka. Diba? Ito, tingnan nyo, panoodin yung mga minamahal. Quality in Metro Manila has dropped to very unhealthy levels following a fire at the Navotas sanitary landfill. Local government units, including Quezon City, are advising residents to stay indoors and wear face masks as smog spreads across several areas. The Environment Management Bureau says drone assessments and air sampling were conducted after the fire broke out Friday night. As of Saturday afternoon, air quality index readings ranged from unhealthy to acutely unhealthy. Authorities continue to monitor conditions and assess the impact. Nananatili namang masama ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila kasunod ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Sa report ng Environmental Management Bureau, unhealthy para sa mga matatanda, mga bata at may hika ang air quality sa Malabon, Navotas at sa ilang lugar sa Quezon City. Pinapayuhan ng mga ito na magsuot ng face masks. Kagabi, muling sumiklab ang sunog sa naturang landfill sa Navotas. Patuloy naman sa ngayon ang soil cover operations sa may mga bahagi pa ng tambakan. Yan. Kita ninyo, delikado yung Metro Manila. Delikado tayo. Oo, tapos abot dyan hanggang Makati. 'Di ba? Itong liderato ng alyansa. Oo, na si Toby Tiangco, bukod sa nilalason, 'di ba? Itong buong kamay nilaan, abay nilalason niya din ang utak ng mamamayang Pilipino. Anyway, yung sinasabi niyang close na daw ang tawag dito, sanitary landfill ng Navotas, bakit umuusok? Oo. Bakit abot pa rin yung usok sa bahagi ng kamay nilaan at sa Makati? Sabi ko nga sa inyo, this is not a simple issue. Toby, unahin mo yung lugar mo. Kasi yung tinutukoy natin dito, public safety. Yung environmental compliance. Tapos tungkol din sa accountability. Grabe namang kapabayaan to. Sa ilalim yan ng pamumuno mo. At dyan sa kapareha mong si John Tiangco, na inaasahan ng publiko na ang isang close na landfill ay ligtas na yan yung inaasahan natin, safe na siya. Pero ano yung nangyari? Mula sa pagiging healthy, naging unhealthy. 'Di ba? Naging acute unhealthy na to the point na kailangan na nating mag-wear ng face mask dahil sa air quality. Ibig sabihin mga minamahal, hindi lamang to isang simpleng aberya. Ito po ay patungkol sa ating kalusugan, sa kalusugan ng publiko. Tandaan mo, Toby, hindi lang Navotas yung apektado, buong Metro Manila. Hindi to isang simpleng localized incident. Ito ay isang usok sa Navotas na umabot na hanggang Makati. From unhealthy, tapos biglang naging acute unhealthy. Grabe ka naman, Naid. Kailangan mong magpaliwanag. Delikado yan sa kalusugan, lalo na sa mga bata, buntis,
senior citizen, PWD, at iba pa, lahat tayo dito apektado. Hindi sapat yan yung mga advisory na mag-mask lang kayo. Kailangan, solusyonan yan dyan mismo ni Toby. Ngayon nga, ito yung pinakatanong ko, bakit umabot ba dito? Yung sinasabi nilang close na daw, pero bakit parang ang nangyayari, parang ticking time bomb? Gets ninyo mga minamahal? When we say close, dapat sana safe, controlled, rehabilitated. Diba? Pero ano nangyari? Ang isang close na landfill, mga minamahal, pinagmulan pa ng isang toxic air. So sa madaling salita, hindi yan close. Yan ay gawang pinabayaan, iniwan. Kung maayos yung pagsasara, hindi sana tayo abot sa ganyang punto. So ngayon, ano ba yung nais kong iparating? Kakabash mo, Toby, sa administrasyon, diba? Ikaw ngayon yung nababash. Kapabayaan mo yan. Diba? Ano yung tawag doon? Gross negligence? Diba? Oh, may nag-comment. Mima, bakit hinayaan ng LGU na iwanan ng private operator ang landfill noong February 2026 nang walang sapat na safe closure and rehabilitation plan? Totoo nga naman. Trabaho naman yan ng lokal na pamahalaan na dapat siguraduhin ng kaligtasan, bantayan ng operasyon, protektahan ng publiko. Pero ano nangyari? Toby, ano na? Mahilig kang bumatikos sa itaas, pero yung kapabayaan mo, yung iniwan mo, yung pinalala mo, hindi mo man lang masikaso. Diba? Yan yung definition ng textbook, mga minamahal, ng gross negligence. Diba? Kaloka. Kung na-actionan sana to ng maaga, hindi na sana naging toxic yung hangin natin ngayon. Kung sa bagay, toxic din naman itong si Toby. Ngayon, nung nagkaroon ng sunog, nagkakasakit na, may mga reaction na sa mga tao, hindi na prevention ang nararapat dito. Kailangan solusyonan na to. Hindi yung sinasabing prevention is better than cure. Hindi nga na-prevent Kung maayos sana yung monitoring, yung tungkol sa methane build-up, sa spontaneous, tawag dito, combustion, hindi sana mangyayari to. Kaso nangyari, walang sapat na inspeksyon, walang preventive system, walang accountability. Mantakin ninyo, mga minamahal, sa isang 44 na hektarya ng isla ng basura, wala man lang sapat na nagbantay. Hindi po yan kapalpakan, mga minamahal. Kapabayaan niyang iniwan ni Toby. Health crisis, ang issue natin dito. Dahil nga po dito sa mga kapabayaan na ginawa ni Toby, apektado yung Bulacan, Navotas, Metro Manila. Lahat tayo dito apektado. Biruin nyo, chemical, methane. Diba? Kakabash mo, Toby. Ikaw tuloy yung nababash ngayon. Navotas, ginawang isla ng basura? Cupal yarn? Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.